Isang dating opisyal ng intelligence agency ang nanawagan para sa mas matalinong pamumuhunan sa defense technology ng Pilipinas. Kasunod ito ng planong pagbili ng pamahalaan ng F-16 fighter jets na nagkakahalaga ng daang bilyong piso. Narito ang balita ni Virgil Parba. Inanunsyo kamakailan ng US Defense Security Cooperation Agency ang pag-aproba ng Estados Unidos sa pagbebenta ng 20 F-16 fighter jets na nagkakahalaga ng tumataginting na $5.58 billion. Ang planong pagbili ng F-16 fighter jets ng pamahalaan ay para raw palakasin ang seguridad ng Pilipinas at para sa pag-target ng ibang bansa. Ang paglilinaw naman ng Malacanang ay kasunod na rin ng tensyon sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea at ang posibleng pagsakop umano ng China sa Taiwan na malapit lang sa teritoryo ng Pilipinas. Umani naman ng iba't ibang reaksyon ang planong ito ng pamahalaan, lalo't ayon sa nakararami, hindi ito napapanahon at sa halip na bumili ng fighter jets ay ilaan na lang daw ang pondo nito sa pagtugon sa kinakaharap ng maraming Pilipino, gaya ng mataas na presyo ng bilihin. Para naman sa dating National Intelligence Coordinating Agency o NICA Director na si General Alex Paul Monteagudo, walang problema ang pagpapalakas sa depensa ng bansa. Pero sa halip na umasa sa pagbili ng mamahaling fighter jets, ay dapat pagtuunan ng gobyerno ang pagpapalakas ng kakayahan ng Pilipinas na gumawa ng sarili nitong mga makabagong armas, gaya ng drones at missiles. Ang mas dapat nating palakasin ay yung ating missile defense, missile program. Once you have the money, then you can acquire all equipment and systems that you need to protect your country. Kailangan, hindi lang basta gusto natin ito nabili natin, kundi kailangan na ipaplano yan. Siguro kung marami tayong pera, talagang sobra-sobra, pwede yan. Giit ni Monteagudo, may kakayahan ang mga Pilipino pagdating sa teknolohiya. Ang kailangan lang ay sapat na pondo at tamang pagpaplano. Binalikan din niya ang panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung kailan sinimulan ang pananaliksik para sa lokal na drone development. During our time, doon sa panahon ni PRRD, we actually research on developing manufacturing our own drones, our own capability. So meron ako mga nakausap doon na may capability gumawa ng drones. Of course, yung unmanned surface vessels, medyo bago-bago yan. But definitely, ang Pilipino madaling matutong gumawa ng gano'n. Madaling tayong magaling ang Pilipino sa technology. Basta meron lang pera at merong mga gamit, nakakagawa tayo, nakokopya natin. Diba? So I think we should invest on that rather than, buy planes. Para sa dating intelligence chief, hindi ito imposible, lalo na kung bibigyan ng prioridad ng pamahalaan ang pagbuo ng sariling defense technology. We can never manufacture planes in the next 20-30 years siguro, but drones, in a couple of years, if we focus on that, or even missiles, if we focus on that, Philippines focus on that, we can develop our own. Samantala, sa halip naman anya na bumili ng mga mamahaling fighter jets, bakit hindi na lang anya bumili ng kapareho nito na mas mura ang halaga? Kung maalala nyo, bakit si Presidente ay hindi bumili masyado sa US? Kasi napakamahal talaga ng yung mga binibenta ng Amerikano. Dahil high-tech nga naman sila. But we can get the same, sabi nga nila, di ba? Ang Rolex na relo at ang Seiko na relo will give you the same time. Kaya lang, mas mayabang ka pag nakasuot ka ng Rolex. But it serves the same purpose, giving you the same time. So, for us, for the Pilipinas, I think, if we have the money, the government should, consider. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Virgil Parba, SMNI News.